Magandang araw sa lahat. Inaanyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Ilagay natin ang ating presensya sa ating mahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dear Heavenly Father, thank you for giving us healthy body and sound mind. We thank you for another opportunity to learn. Bless us with wisdom to understand our lessons and the joy to learn with our classmates. Bless also our teachers as they impart to us the value of learning. Keep us safe in your loving kindness. This we ask in the mighty and sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Sa muli, magandang araw mga mag-aaral. At bago kayo umupo, ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na nagkalat sa ilalim ninyong mga upuan. At tayo ngayon ay magtatala ng liban. Tatawagin ko yung mga pangalan at kung natawag niyo pangalan, kayo ay tumayo at ipahayag ang inyong mga nararamdaman sa isang salita. Janmar, Mabuti po, sir. Angelito, Mabuti po, sir. Wilson, Mabuti po, sir. Lister, Mabuti po, sir. Ana. Mabuti po, sir. Magaling, walang lumiban sa ating klase ngayon. At bakit parang hindi masaya ang aking mga mag-aaral ngayon? Inaanyahan ko lahat na tumayo at sabayan natin ang aking inihanda na video. Hiraya! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Maraming salamat mga mag-aaral sa iyong pagkikilahok. At ngayon, magbabalik tanaw tayo kung ano ang ating tinalakay kahapon. Sino ang makapagsasabi kung ano ang ating tinalakay kahapon? Magaling, Wilson! Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pagpapahayag ng ideya o damdamin tungkol sa tekstong napakinggan o nabasa. At ano ang kalagahan ng pagpapahayag ng ideya o damdamin tungkol sa tekstong napakinggan o nabasa? Magaling dyan, Mark! At ngayon naman, meron akong inihandang gawain. Tingnan at suriin ang mga larawang nakapaskil sa pisara at tukuyin ang akmang salawikain sa naturang larawan. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sagutan ang gawain ito.
At ngayon, tutungo naman tayo sa ating pangkatang gawain. Ang klase ay hatiin ko sa 3 pangkat. At bawat pangkat ay may iba't ibang gawain na naaayon sa sanhi at bunga. At bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Magaling kung ganon. At narito ang inyong panuto para sa unang pangkat. Kayo ay gagawa ng isang poster na naglalarawan na sanhi at bunga ng isang lindol. At para sa pangalawang pangkat, kayo ay gagawa ng isang poster na naglalarawan ng sanhi at bunga ng isang pagbaha. At para sa pangatlong pangkat, kayo ay gagawa ng isang poster na naglalarawan ng sanhi at bunga ng isang pagguho ng lupa. Tapos na ba kayo mga mag-aaral? Magaling kung ganon. Meron ako inihandang mga katanungan na naaayon sa inyong mga ginawa. Ano-ano ang mga sanhi sa 3 natural na kalamidad? At magbigay ng isang halimbawa. Ang isang halimbawa po sir ay ang malakas na pag-ulan. Magaling! Sa paanong paraan kaya maiwasan ang natural na mga kalamidad? Sa pamamagitan ng tamang paghahanda at pagtugon po sir. Tama! At bakit mahalaga na malaman kung ano ang sanhi at bunga ng isang pangyayari? Para magbigay po ng kaalaman sir. Magaling! Meron na ba kayong mga ideya kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Mabuti naman kung ganon. Bago tayo tutungo sa ating paksa, ay babasahin ko muna ang ating layunin. Natutukoy ang sanhi at bunga sa isang pangyayari. Nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng pangyayari na may sanhi at bunga sa pamamagitan ng paggawa ng sariling pangungusap. At naipapahayag ang importansya sa paggawa ng isang pangyayari sa pamamagitan ng pagtukoy ng sanhi at bunga. At ngayon, tutungo naman tayo sa ating paksa. Ang ating paksa ay ang sanhi at bunga. Ang konsepto ng sanhi at bunga ay isang pangunahing bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at karanasan. Pero ano ba ang sanhi? Ang sanhi ay ang dahilan o rason kung bakit nangyayari ang isang bagay. Ito ay nagdudulot ng pagbabago o epekto sa isang sitwasyon. Ang sanhi ay ang unang bahagi ng relasyon ng sanhi at bunga. Halimbawa, isang paksang maaring pag-aaralan ay ang konsepto ng pagbaha sa isang komunidad. Ang sanhi ng pagbaha ay maaaring ang malakas na pag-ulan, pagtaas ng antas ng tubig sa ilog, o pagbabara ng mga daluyan ng tubig. At ngayon, tatalakayin naman natin kung ano ang bunga. Ang bunga ay ang resulta o epekto ng nasabing pangyayari. Halimbawa, kung ang sanhi ay malakas na pag-ulan, ang bunga nito ay maaaring pagbaha sa isang lugar, pagkasira ng mga ari-arian, o pagkawala ng kabuhayan ng mga tao sa nasabing lugar. Ang bunga ay napapakita kung ano ang naging resulta o epekto ng isang pangyayari sa kalagayan o sitwasyon. Ito yung mga kung ano ang epekto, ayun din ang bunga. Meron akong inandang gawain. Ipapangkat ko kayo sa 3. Bawat pangkat ay gagawa ng mga pangungusap na may sanhi at bunga. Isulat ito sa buong papel. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para gawin ito. Ang pangkat na maraming nasulat ng mga halimbawa ang pinakamataas na puntos. Nakuha nyo ba, mga bata? Magaling! Pwede na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat ng pangkat? At kung tapos na, pwede na nyong isumite ang inyong mga ginawa. At ngayon, magkakaroon tayo ng munting pagsusulit. Makinig ng mabuti sa ating panuto. Tukuyin kung alin ang sanhi at alin ang bunga sa sumusunod na pangungusap.
Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga. Nakuha ba mga mag-aaral? Mabuti naman kung ganon. At para naman sa iyong takdang aralin, gumuhit ng isang pangyayari na nagpapakita ng sanhi at bunga. Kulayan ito ng naayon sa inyong kagustuhan. Gawin ito sa isang malinis at buong papel. At isumite niyo ito bukas. At dito nagtatapos ang ating klase. Paalam!